Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 7,865 subscribers. Konti na lang guys, mag-8,000 na tayo and our goal is for us to reach 100,000 subscribers. Thank you so much guys. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay Robin Hood Padilla. Okay? Yung kay Robin Hood Padilla ay ano po no? Ah, tawag doon, kasi in-interview po no si Robin Padilla no. Sabi niya kung ano daw reaction niya doon sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po ay hindi na po siya nagtataka at hindi na po siya nagugulat na uh, hindi na po siya nagugulat na nagbitiw no si Vice President Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kamo? Dahil kilalang kilala naman niya si Inday Sara. Okay? Naging parte po si Robin Hood Padilla. Actually, nag-number one po yan dahil sa tulong ng mga Duterte. Sa tulong ni Pastor Apollo Kibuloy, sa tulong ng SMNI. Natatanda nga natin na interview yan ni Pastor Apollo Kibuloy no, dyan sa SMNI. Talaga namang masasabi natin na okay na okay. No? Pero in-expect natin, mananalo si Robin Padilla, pero hindi po siya magna-number one. Pero nag-number one po siya. No? Sa tulong nga po nila. Okay? Naging unity team po ito dahil po kay Inday Sara. Kaya po, hindi rin tayo nagugulat na talagang sasabihin niya na kung saan si VP Sara ay doon siya. No? So, ini-expect din natin, baka ito po ay isa sa mga kandidato ng Vice Presidente na pwedeng makuha ni Inday Sara Duterte sa 2028. No? So, marami na po yan. Ha? Apat na po ang free-note natin na pwedeng maging Vice Presidente ni Inday Sara Duterte. Unang-una, si Amy Marcos. Dahil nga po, no, declared BFF naman niya yan. Kaya lang, ang problema dyan, Marcos kasi, no? Baka ang mga Duterte tutulan yan. Ay, naku, hindi nyo nga trinato ng maayos yung aming angkan si Vice President. Ngayon, kukunin pa namin, Marcos, hindi na. Pwede po yun. Pero pag giniit naman ni Inday Sara, kailangan ko si Manang Amy na bilang Vice Presidente, pwede. Okay. Pangalawa, si Senator Sherwin Gatchalian, no? Even though part siya ng MPC, pero until now ay ano siya, no? Naniniwala siya kay Vice President para sinabi niya nga na magaling naman si Vice President Sara Duterte. Okay? So, hanggang ngayon naniniwala pa siya doon. Tandaan din natin na si Senator Sherwin Gatchalian ay isa sa mga nanligaw kay Vice President Sara Duterte upang maging Vice Presidente niya. Dahil nung 2022, gusto ni Sherwin Gatchalian na tumakbo si Mayor Sara Duterte at the time ng presidente, hindi Vice Presidente, at ang Vice Presidente niya ay si Sherwin Gatchalian. So pwede po yan, ha? Pangatlo ay si Gibo Teodoro, no? Gibo Teodoro is talagang man of integrity. Talagang magaling na magaling po yan. So pwede din po yan. Okay? Ito po, Robin Padilla kasi in terms of association, pero sana wag naman. Pero mali mo, di ba? So, apat. Pwede rin tumakbo bilang Vice Presidente ni Sara Duterte, si Angara. Yan mga yan. No? Maraming pangalan ng pwede rin naman si Pangulong Duterte, no? Ang Vice Presidente niya, Duterte, pero talagang parang hindi naman mangyayari yon. Okay? So, yun. So hindi po tayo magtataka no kung ganoon ang magiging mangyayari no sa kay Vice Presidente kay Robin Padilla. Talagang sabi naman niya bilib siya kay Sara Duterte no. So a woman of integrity and a woman of balls. Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.